Sampal ng katotohanan para sa'yo, Kuya Heskel. Sarkastiko nitong asik. He frowned, not affected by her slap at all, and even pressed his lips tightly. I know, you know where she is right now, Raquel. Please tell me. Oo, hindi ko yun alam. Tumawa ito. By the time of their departure, hindi ko na alam kung saan sila pupunta ni Landers para magsama. Muli siyang parang binukusan ng nagyayelong tubig at labis na nanigas sa kinatatayuan. What are you saying, Raquel? Sumeryoso ito. You don't deserve someone like Audrey, Kuya. She's now finding happiness and love with someone who treats her 1,000 times better than... Kuya! 3 years later, the 5 men who were kneeling on the ground, covered in blood, kept pleading for mercy. But Zach's eyes were as sharp as a knife, showing mercilessness to the men who were last seen with Landers and Audrey a few months ago. Was it her telling me where you brought her? His voice is deep and hoarse while fixing the gun on the table. He looks lifeless, empty and tired, giving the men even more fright. He could actually kill them on the spot because he has nothing to lose anyway. Bawat araw, buwan at taon na lumilipas, para siya nitong binabaliw ng paulit-ulit. Para siyang ginagago ng mundo, kung kaya't ang pagkakataong ito ay hindi niya maaaring palipasin. He has to know where she is before he finally loses himself. It's either you tell me where she is or die with your family. Tinutok niya ang baril sa unang lalaki at hindi kumukurap iyong pinaputok, dahilan upang bumagsak ito sa semento na walang buhay. Ang mga lalaki na katabi nitong nakaluhod ay napasigaw at napadaig sa sobrang takot. Subalit napaasik lamang si Zach. Ang mga taong kaharap niya ay hindi hamak na kriminal at pumapatay ng mga inosenteng tao. Nakakatawa na takot din silang patayin na animoy mga biktima. If you didn't want to end up like him, you better start talking. Gumisi siya at naupo sa malaking upuan ng nakadekwatro. He's tired of chasing every trace Landers and Audrey left. Sa huli ay wala siyang napapala. Hindi sasapat ang mga impormasyong nasasagap niya, kahit na gaano pa kagaling ang mga tauhan niya. It's as if someone is working behind them, clearing their traces and covering all the leaked information about their whereabouts. He is finally sure that Landers Maxwell is not some nobody or innocent actor who stole her wife. There is something more to him, something huge he is hiding behind the camera. But whoever he is going to get her wife back, no matter what. Even if he has to kill him, no, he will definitely kill him. Magsasalita na ako. Ang lalaking kanina pang umiiyak ay siyang naglakas loob na magsalita. Pakiusap, kahit patayin niyo ako pagkatapos, wag lang idamay ang pamilya ko. Nakuyom niya ang kamao, sumisikdo ang bagay sa loob ng kanyang dibdib dahil sa narinig. Sure enough, he said, pressing his lips tightly. I won't if you tell me truthfully. Pinanginginigan ng katawan ang lalaking aktong magsasalita na. Tumingin sa rito ang 3 natitirang buhay na lalaki na puno pa rin ng takot sa itsura. Binayaran lang kami na wag magsalita tungkol dito. Wala pa rin namang mababago kung sasabihin namin sa iyo o hindi. Papatayin niyo pa rin kami. At ayos lang sa akin basta hindi dapat ang pamilya namin. Yeah, now talk. He's running out of patience. Di nila ang babaeng hinahanap mo sa black market para ibenta. Kaya kong ituro sa yung lugar na yon. Unti-unting nanlaki ang mga mata ni Zach sa narinig. Pakiramdam niya ay nabingi siya sa panandali at namali lang ng pagkakarinig. His heart throbbed and stopped for almost a second. He felt dizzy. He stood up abruptly, grabbed that man's neck and strangled him to get up, like he just lost his mind for a moment. What did you say? He glared at him. His voice almost sounded like thunder. Are you kidding me right now? Audrey, to be bought? Nakaluloko siyang napaasik sa hindi pagkapaniwala. Is this guy trying to be a clown right now? Paanong ibebenta ang asawa niya? What in the fucking hell did Landers Maxwell do?
Nagpupumiglas ang lalaki at kitang nahihirapang huminga. Ngayong gabi, magsisimula ang auction. Hindi ka na aabot. Unti-unting nawala ang nakakaloko niyang ekspresyon at bumalangkas sa mukha niya ang halo-halong emosyon. Subalit nangingibabaw ang pagkagulat at pagkalito na unti-unting nagpapawala sa kanyang sistema. Nabitawan niya ang lalaki. Para niyang hinahabol ang sarili niyang hininga dahil sa bilis ng tagundong ng kanyang puso. Take me there, now! $100,000. Surely there's someone who wishes to go higher than that. $200,000. $300,000. $500,000. Entering the room, Zach's body froze in place while looking at the woman standing on the center stage, who's wearing a beautiful wedding gown and holding a small bouquet of flowers. Ang itsura niya ay katulad noong natanaw niya sa araw ng kanilang kasal, habang ito ay naglalakad patungo sa kanya sa altar. His right palm has been shivering for a while now. This way, sir. Please make yourself comfortable. Anang isang serbidero. Napaupo siya sa pinakadulo at sentrong upuan ng halos wala sa realidad. Nararamdaman niya ang parang nilalamutak niyang puso ng paulit-ulit. Alam niyang namanhid na ito noon. Pero ngayong nasisilayan niya muli ang asawa sa malayo, ay nanumbalik ang pait. Nang bigla itong mawala sa piling niya, para lamang sumama sa ibang lalaki. Para siyang sinasakal sa kanyang liig at hindi makahinga. For fucking 3 years. He whispers as if carrying great hatred. Audrey. His eyes reddened and were somehow teary. He clenched his fist so hard that blood started to flow out of his palm. Kasabay niyon, ang alaala niya ng isang araw ay bumalik siya sa kanilang mansyon na wala na ang mga gamit ni Audrey sa kanilang kwarto. Ang pagpanik niya noon, ang pagiging desperado niya na makontak ang asawa, at ang kakaibang takot na unti-unting lumalamon sa kanya, only to learn that she really ran off with another man whom she loves. But what's more maddening now is catching her in a place like this. Ang dami niyang katanungan na kailangan ng masagot dahil kung hindi, ay para na siyang sasabog. $1 million. Nangibabaw ang isang boses na lalaki na nagpabalik sa kanyang katinuan. $1 million? Going once? Going twice? The host of the auction was about to hit the hammer against the flat wood. Nanlaki ang mga mata niya at parang inaararo ng kabayo ang puso niya dahil sa matinding kaba. $10 fucking million. He blurted it out without thinking. Natahimik ang mga tao sa loob. Subalit nagsalubong ang kilay niya nang makitang hindi nagpatalo ang lalaking nagbid ng malaking halaga sa kanyang asawa. 15 million. 15 million it is. 50 fucking million. Puno ng galit siyang tumayo. He walked down and went directly to the center stage. Hindi kumukurap ang mga mata. Hindi pumapayag na maalis ang paningin niya sa babae, na ngayon ay bakas ang takot sa itsura na nakikipagtitigan sa kanya. Matagal at maraming beses niyang pinag-isipang maigi ang iba't ibang senaryo na muli niyang makikita ang asawa at agawin ito. Subalit ni isang beses ay walang ganitong senaryo ang pumasok sa isipan niya. Subalit ang lahat ng iyon ay umaapaw lamang ng pait at puot. Audrey would never love him as her husband. Worse, she might plan to escape him again if he doesn't do anything about it. Will master-slave relationships make any difference? If he forces her to stay, traps her, and locks her up so she can't escape, then maybe that would make a difference. Will she then love him? Audrey, you can't run from me. Gulong-gulo ang isip ko habang pinapalibot ang paningin sa paligid. Hindi ko lubos akalain nang magising ako kinaumagahan, ay nasa loob na ako ng barko at walang ibang nakapalibot sa amin kundi ang dagat. Naalala ko pa kagabi nang bigla niya akong dakmain at takpan ng aking bibig. Bigla na lang ako nawala ng malay at heto na kami ngayon. Kahit saan ako tumakbo sa barko, ay mabilis niya akong nahahabol. Parang tambol na paulit-ulit kinakalampag ang dibdib ko sa labis na kaba at takot. Humawak ako sa rides ng barko
nang may lukot na mukha habang nakatitig sa nakakatakot na dagat. Sa oras na tumalon ako rito, paniguradong hindi ako mabubuhay. Pero kailangan ko makatakas at makabalik sa anak ko. You can swim, Audrey. Don't even think of jumping off. Napatili ako sa gulat nang maharas niya akong hilahin mula sa likuran. Let go of me, you evil ex-husband! Kaagad na namula ang mga mata ko. Nararamdaman kong anumang oras ay bubuhos na ang mga luha ko. Nag-uumapaw ang emosyon ko at gusto kong magwala. Kahit na ayokong paniwalaan na nandito siya, ay hindi ko kayang magbulag-bulagan. Mas naging determinado akong makatakas at makalayo sa kanya habang buhay. Sa loob ng 3 taon, Zach, hindi ko pa rin nakakalimutan ang pagwasak mo sa puso ko noon. Dahil sa'yo kaya nangyari sa akin to. Ex-husband. Mas kinulong niya ako sa kanyang braso mula sa likuran. Ganun na lang kahigpit ang pagkakapulupot ng 2 niyang braso sa bewang ko, kung kaya't hindi ako nakapalag. Pakawalan mo ako, Zach! Hindi ako nawala ng pag-asang makawala. I don't remember having an annulment with you. Narinig ko ang paglalim at pagsama ng tono ng kanyang boses malapit sa aking tenga na agad akong kinatigil. Do you really expect everything to go according to your plan by just giving that filthy money, Audrey? Wala nang ikalulukot pa ang mukha ko sa narinig. What is he saying? He's supposed to be glad that I left. He should be lying in bed with Marian after that. What else do you want from me, Zach? Please, just let me go. Ayoko na bumalik. Ayoko na, ano ba? Kahit anong pagpupumiglas ko, ay hindi niya ako pinapakawalan. Ni hindi man lang siya natitinag. Kahit anong hampas ko, tadyak at pananakit ay parang wala siyang nararamdaman. Ilang beses ako napahikbi at napapagod na tumigil sa pagwawala. Para ko lang sinasaktan ng sarili ko sa ginagawa. Nakakapanggalaite na parang ang hina-hina ko kumpara sa kanya. You're done now? Sarkastiko niya pang tanong. No! Binuhat niya ako sa kanyang balikat na parang sako ng bigas. Muli kong kinuyom ang mga kamao ko para pagsasapukin ang likod niya. Nang hindi makontento ay makailang beses kong sinabunutan ang buhok niya. Habang ginagawa ko iyon, ay magkakasunod na nagsisipagsakan ang mga luha ko kasabay ng panginginig ng aking mga labi. Totoong naaamoy ko si Zach ngayon. Nahahawakan ng katawan niya at nakakaaway. Ang asawa ko na mahal ko noon. Bakit kailangan pa niya magpakita sa akin ulit? Noon pa man ay nakapagdesisyon na ako na hindi ako babalik sa buhay ko na, kapiling siya o ni Landers. Maski maghanap ng bagong lalaki sa buhay ko. Ang buhay ko at buo kong pagmamahal ay nakalaan na lamang sa anak ko. At alam kong hinahanap na niya ako ngayon. Parang binawasak ang puso ko sa tuwing maiisip ang paraan niya ng pagnawa sa tuwing nawawalay sa akin kahit 1 minuto. Paano na lamang ngayong ilang buwan akong wala sa tabi niya? Bumalik ako sa realidad nang ibagsak ni Zach ang katawan ko sa malambot na kama. Agad akong umayos para umupo. Nanlaki ang mga mata ko nang may nanlilisik na mga mata niya akong pinakatitigan habang dahan-dahang tinatanggal ang butones ng kanyang polo. It doesn't matter if you think of me as an ex-husband. I brought you to be my slave anyway. Nangilabot ako sa sinabi niya at sa paraan ng pagtaas ng sulok ng labi niya. I didn't buy you as a wife. Don't get the wrong idea, since you never even became one to me before. Unti-unti kong nakuyom ang mga kamao ko sa bedsheet, habang pilit na nilalabanan ng mga titig niya. Kahit na nababalot ng tubig ang mga mata ko, at malabo siya sa paningin ko, ay walang kasing sama ko siyang tinitigan. Alam ko namang hindi niya ako tinatratong tunay niyang asawa noon. Simula nang magpakasal kami, dala nang nakasaad sa kontrata. Pero kailangan niya ba talaga yung ipamukha sa akin ng paulit-ulit hanggang sa ngayon naming pagkikita? Nagkiskisa namang ngipin ko sa labis na galit nang bumakas sa alaala ko ang nasaksihan noong 3 taon ang nakakaraan. Hindi mo alam kung gaano ko pinagsisihan ng magpakasal sa iyo, Zach. Simula noon hanggang ngayon, kinasusuklaman kita. Ang mga mata niya ay walang bahid ng anumang emosyon.
Walang kabuhay-buhay o sigla habang mababa akong tinititigan. Pakiramdam ko'y mas naging nakakatakot ang itsura niya kumpara sa huling pagkakatanda ko sa mukha niya. Dahilan para pandamigan at pangindigan ako ng katawan. Napaintag ako nang itaas niya ang kanyang kamay. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko at agad na napayo ko nang tatama ang palad niya sa akin. Kaagad kong pinoprotektahan ang ulo ko gamit ang braso ko. Hinintay ko makaramdam ng sakit. Subalit ilang sandali pa nang lumipas na walang nangyari. Nang mag-angat ako ng paningin ay muling nagsalubong ang paningin naming dalawa. Madilim ang mukha niya. When did I ever hurt you for you to react like that? Napaasik siya at tinuloy ang paghaplos sa aking ulo. Kada haplos niya sa aking buhok ay siyang pilit kong pag-iwas. Gusto kong matawa sa tanong niya. When did he ever hurt me? Para muling tinutusok ang puso ko. Tila ba may dumadagdag na sakit ang malamang hindi niya pinagkakatandaan ang mga sakit na idinulot niya sa akin noon na hanggang ngayon ay daladala ko. I'm begging you, Zach. Please, let me go. Nilambutan ko ang ekspresyon sa aking mukha sa kabila ng pugso ng damdamin. Nagsusumamo akong tumitig sa kanya. Let's not meet each other again in this lifetime, please. Gawin mo na lahat ng gusto mong gawin at aakto kung walang namamagitan sa atin. Isn't that fair enough and what's good for the both of us? We don't want to be entangled with each other again, Muli niya akong tinulak sa kama dahilan upang mapahiga akong muli. Napalitan ng galit ang malambot kong ekspresyon at malakas siyang sinigawan. Let go of me! You don't tell me what to do, Audrey. Pinaibabawan niya ako bilang atake. Hindi ko nagawang makalaya nang hawakan niya ang magkabila kong pulsuhan at inilagay sa ibabaw ng aking ulo. Para siyang leon na handang umatake. Uulitin ko. Mas kinulong niya ako sa pwesto gamit ang kanyang katawan. Binili kita hindi para umaktong asawa sa akin. That marriage contract we had was long gone, and you're going to serve me as a slave from now on. You are now a slave who's not even worthy of calling my name. Nanigas ako habang pinapakinggan ng banta niya sa aking tenga. Ganoon na lang ang pag-angat baba ng aking dibdib sa naninikip kong paghinga. Stop this! Nanginig ang aking boses. Pinanghihinaan ng lakas para pumalag. Ano ba mapapala mo rito? That's something you would never understand. No! Napatili ako nang punitin niya ang tela sa aking dibdib. Hindi ko alam kung paano ibang bestida na ang suot ko ngayong imbes na gown. Pero para isiping siya mismo ang nagsuot sa akin ito noong wala akong malay, at ngayon na may hinuhubad sa aking katawan ay parang gusto kong magwala. Paus na ang boses ko sa kakasigawan, at wala na akong maibatong lakas sa kanya. Napasinghap ako ng hangin nang maramdaman ng hininga niya sa aking leeg. Para bang may kuryente na dumaloy sa buong katawan ko nang maramdaman ng mainit niyang labing dumadampi sa leeg ko. Nagbalik sa aking alaala ang mga panahong malaya namin ginagawa ang mga bagay na to sa mansyon. Hanggang sa masaksihan kong, ginagawa niya rin ito kapiling ang ibang babae sa lugar na yon. Nag-uunahan sa pag-apaw ang mga luha ko at makailang beses ako napahikpi. Mas bumigat naman ang kanyang katawan sa aking ibabaw, saka ko naramdaman ang pagiging agresibo ng kanyang mga halik na animoy walang pakialam sa pagtutol ko. Nagawa niyang ikulong ang dalawa kong pulusuhan gamit ang isang malaki niyang kamay, habang ang isa naman ay nagsimulang maglikot sa aking katawan. Dumapo iyon sa aking dibdib, pababa sa aking bewang, hanggang sa makarating sa aking hita. Bawat haplos niya ay siyang panginginig ko. Stop! Muos kong impit na sambit. Subalit wala siyang narinig. Sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko ay para na akong aatakihin at mahihimatay anumang oras. Don't do this, please! Hindi inaasahang bigla-bigla niyang sasakupin ang aking labi. Nagsipagtaasan ng mga balahibo ko sa braso at mas lalong tinakasan ng lamig. You're not allowed to talk. Aniya sa sandaling paghiwalay sa aking labi at mabilis din iyong sinakop muli. Mariin akong napapikit.
Hindi siya malugod na tinanggap. Kahit anong pagpumilit niya ay siyang hindi ko pagtugon. Para siyang uhaw na estranghero na hindi nakatikim ng tubig sa loob ng ilang araw. Sa isiping iyon ay mas lalong nagwawala ang puso ko. That's the price you pay for abandoning me, Audrey. Why aren't you eating? He asked impatiently. Stop curling up in the corner and eat your food. Mas niyakap ko ang dalawa kong tuhod habang nakayuko sa sulok. Hindi siya tinutuunan ng pansin. How stubborn. Pagalit siyang umalis sa harapan ko. Eat your food or starve to death. Your choice. What a waste of money. Napaintag ako sa narinig at pinagmasdan ang likod niya hanggang sa makalis siya sa kwarto. Who told you to buy me? How I wish it wasn't you. Kanina ko pang nilalabanan ng gutom. Sadyang hindi ko masikmurang kumain matapos ang ginawa niya sa akin kahapon. Ramdam ko pa ang panghihina ng katawan ko. Hindi ko masikmurang tignan ang mga markang iniwan niya sa iba't ibang bahagi ng katawan ko. Naiinis ako sa kanya sa ginawa niyang yon at mas naiinis ako sa sarili ko dahil wala akong nagawa para mapigilan siya. You only have to obey me from now on and for the rest of your life. Paulit-ulit iyong umaalingaw sa isipan ko. Ganon na lang ang pagbugso ng damdamin ko. Hindi ko hahayaang mangyaring habang buhay akong magiging ganito sa piling niya. Hindi ako makakapayag na lahat ng gusto niyang gawin sa akin ay magagawa niya. Nadidiktahan niya lang ako sa kahit anong paraan. Gusto niya akong alupinin habang buhay. You're so cruel, Zach. Bumaon ang mga kuko ko sa aking palad sa namumuo na namang pagkamuhi sa kanya. Suminghap ako ng hangin at malakas iyong pinakawalan. Napatingin ako sa pagkain kanina niya pang ibinibigay sa akin, saka iyon sinimulang galawin. No matter what was going to happen, I needed to execute a plan first and escape alive for my son. Hindi dapat ako madala ng emosyon, dahil lagi nito akong dinadala sa kapahamakan. You should eat your dinner before I force you to do so. Zach warned me. Matalim ang paningin ako nakatingin sa pagkain na nasa harapan ko. Hindi katulad kanina na nagawa kong kumain mag-isa. Ngayon ay pinilit niya akong isabay kumain sa magarang dining room ng barko. This is my last warning, Audrey. Walang halong emosyon ang boses niya na seryoso at nakakatakot pakinggan. Kinagat ko ang dila ko ng sobrang diin bago hawakan ng kutsara at sirain ang perpektong pagkakabilog ng kanin. He sneered. The next time I command you to do something, there will be no last warning. You will automatically face a punishment. Hindi ko siya kinibo. Paunting-unti ay sumusubo ako ng pagkain sa mabagal na paraan. I still find it ridiculous. Anya, para makita kita sa black market, it's very obvious what it turned out to be between you and that guy. Napahinto ako sa ginagawa, subalit na natiling walang kibo. Pinanatili ko ang pagkayuko ng aking ulo sa pagkain na animoy walang naririnig. He chuckled. That Landers fucker seemed to have messed up your life big time. Sandaling tinusok ng karayom ang puso ko sa nakakainsultong paraan ng pagsasalita niya. Matagal nang sira ang buhay ko, lalo pa nung ikasal ako sa'yo. Agad ako napalunok matapos iyong igiit. Pilit kong tinago ang takot sa emosyon ko. Between evil and evil, you should know who to choose, Audrey. Ramdam ko ang sama ng tingin niya sa akin sa kabila ng sarkastiko niyang ngisi. I wouldn't have gotten you sold in the black market. What's the difference? Gusto ko matawa, saka ko sinalubong ang paningin niya. It's me, whose life is a living hell already. Yet, you still chose to be with him. Isn't the outcome of your way out of me a big slap to your face? His looks are ridiculing me. Hindi ako nakatugon at pinili na lamang manahimik muli. Binuntong ko ang sama ng loob ko sa pagkain at saka unti-unti kong kinalma ang sarili. I shouldn't lose myself in front of him again. I shouldn't let myself be driven by my emotions again. Look at you now. No money, shelter, or even worth. That's a big shame, isn't it? Pilit ko siyang hindi pinakinggan.
If it wasn't me who brought you out there, malamang sa